I'm a small YouTuber inspired by Diwata Paris. Hello guys, this is Caridad Official TV. Inspired by Diwata Paris. Isa ka ba sa na-inspire sa nakamit ngayong tagumpay ni Diwata Paris na galing sa wala hanggang sa nandun na siya sa tuktok ng tagumpay ngayon, pero napaka down to earth pa rin itong si Diwata Paris. So kung isa ka sa na-inspired kay Diwata, panoorin mo ang video to. Bago ang lahat, intro muna tayo. Please subscribe Caridad Official TV. Ang topic natin ngayon guys ay walang iba kundi ang pinakasikat ngayon sa social media at talaga namang pinipilahan ang kanyang parisan sa Pasay. Pati mga influencer na sikat dito sa Pilipinas, Ivana, Alex, Tony, Gonzaga ay pinuntahan siya doon sa kanyang parisan at marami pang ibang influencer na vlogger na pumunta doon sa kanya para lang matikman yung parisan ni Diwata and of course para makita si Diwata ng personal. So, ito pa lang si Diwata guys ay 17 years old pa lang siya, lumuwas dito sa Maynila para makipagsapalaran. Tapos, ang trabaho niyang una dito sa Maynila ay sa isang prutasan sa Pasig. Malapit lang dito sa amin kasi nasa Pasig ako ngayon, nangangamuhan. So, itong si Diwata, may 3 kapatid na babae na curious siya kasi tuwing umuwi yung kapatid niyang, mga babae, 3 kapatid niya nagtatrabaho dito sa Manila. Ang puti-puti daw. So, na-curious siya. Susubukan din daw niyang pumunta dito sa Manila at makipagsapalaran. Inamin naman niya na hindi biro talaga yung karanasan niya dito sa Maynila dahil syempre 17 years old pa. So, maski ako naman nung una ko dito sa Maynila, siyempre sanay tayo sa probinsya natin. Alam natin yung mga galawan doon dito sa Maynila. Ibang galawan dito Kung wala kang matitirahan, doon ka titira sa kalye. So, itong si Diwata, naranasan din niyang maging palaboy. Naging construction worker siya. Tapos, ito ding si Diwata ay sumasali sa mga pageant. Una itong nag-guest doon kay Wawawin. Hindi siya nanalo doon. Tapos natigil siya. Go back to work na naman bilang construction worker. At noon pa man, kasi daw pandemic, ang kanyang ginagawa noon, nung pandemic, walang trabaho, nagbibinta siya ng sigarilyo, candy, mga soft drinks. Doon siya, una niya talagang negosyo dito sa Maynila bago ang parisan ngayon. Tapos, may naghanap daw sa kanya ng parisan. Mayroon ba kayong paris? Doon daw siya nakakuha ng ideya na magnegosyo ng parisan. At yung nagturo sa kanyang kaibigan na yung tinuruan siya kung paano magluto ng beef paris ay sa kabilang buhay na. At itong si Diwata, doon niya nakuha kung paano magluto ng beef paris sa kaibigan niyang pumanaw na. So, napakaano nito ni Diwata, no? Kasi, nung una, 2016, napabalita tong nabugbog at nasaksak siya dito sa kanyang noong. So, ang karanasan ni Diwata, hindi biro kasi nakita natin kung paano, napasali pa siya sa Showtime. So, nakita natin yung buhay niya na from wala, unti-unting nabago yung buhay niya dahil sa kanyang tiyaga. Diba? So, hindi siya sumuko kahit daw noon, nakatira lang siya sa tulay. Tapos, that time, nung nasaksak siya, ang sumaksak din niya ay kaibigan niya. At yung sumaksak din sa kanya ay naging tauhan na niya ngayon. So,
itong si Diwata, kahit anong ginawa sa kanya ng tao, parang kinalimutan niya at pinatawad niya yung taong nakasaksak sa kanya. Biruin mo, kinuha niya pang trabahador sa kanyang parisan ngayon. So, marunong siyang lumingon sa kanyang pinanggalingan. Nakakaano ito si Diwata, nakaka-inspire yung kanyang karanasan. At isa din ako sa na-inspire kay Diwata kasi from nothing, tapos ngayon unti-unti na siyang nagkaroon na siya ng bahay, sasakyan, mayroon na siyang lupa, tapos ang lakas-lakas pa ng parisan niya. Kahit anong bash sa kanya, kasi daw yung mga niluluto niya hindi masarap, tapos yung lutuan niya dugyot, yung parang ganon, yung parang ang daming discrimination ni Diwata. Pero yung discrimination na yun, hindi niya pinansin. Kung baga, inano niya pa, na sipagan niya pa para makamit niya yung kanyang tagumpay. Yung ngayon na nakamit niyang tagumpay ay dahil yan sa kanyang dedikasyon at hindi pagpansin ng mga taong nagda-down sa kanya. Kumbaga, tuloy lang siyang nangarap at hindi sumuko. So, isa ka ba doon sa na-inspire kay Diwata? Kasi kung na-inspire ka sa kanya, mas lalong na-inspire ako sa kanya. So, comment down kayo kung ano ang naging pahayag ninyo dito kay Leo Balbrena aka Diwata. Ano yung masasabi niyo sa kanyang karanasan? Comment down kayo at para mabasa natin ang inyong mga naging komento. So hanggang dito na lang. Sana huwag kayong magsawang manood sa aking mga positive vibes na video or mga true to life karanasan ng mga tao or karanasan ko. Mega loud shout out to Tinay TV, Daddy West, Ali Vinchor, Palangga ng Japan, Mergy Mix Vlog, Philippine Alex Adventure, Philippine Adventure by Alex, at sa buong team Payaman, Kunay Gaya Vlogs, Jade's Diary, marami pang mga kaibigan ko dito sa YT na todo suporta sa akin. Salamat po sa inyo. And this is Caridad Official TV. Huwag niyong kalimutan i-like, share, comment, at subscribe. Thank you so much and God bless us all.